For some of you, maaari magkaroon kayo ng blessing in disguise na ma-experience, no? Pero ang kapalit nito is kaperahan, mga kapiksi. Ito yung sinasabi natin kanina na distraction, no? Labas ko lang. 'Di ba yung sinasabi ko kanina na distraction, sometimes may kailangan na mag-end sa buhay mo. Ito 'yon para mabigyan ng panibagong space sa buhay mo, yung mga bagong cycle na magdadala ng mga magagandang pagbabago and changes sa buhay nyo. So, maaari nyo ma-experience yan, guys. Maaari kayo maka-experience ng blessing in disguise. Akala nyo problema. Pero pagka winork out nyo, winork on nyo, blessing ang kapalit nun sa inyo, mga kapiksi. So, hello guys, hello Libra, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is mid-month kapalaran para ngayong November 2023, November 16 to 30 para sa Libra, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo sa mga messages. So, unahin natin guys yung mga mensahe na dapat nyong marinig ngayong November 16 to 30. We have destruction message para sa inyo. We also have phenomenon and another message guys is we have multiverse message para sa inyo. Alright, so unahin natin tong message of destruction mga kapiksi. Ito yung equivalent ng endings and new beginnings mga kapiksi. Ibig sabihin nito, nag-e-end yung mga old cycles, old patterns, old stories sa buhay mo para mabigyan ng space sa buhay mo yung panibagong cycle, panibagong story mga kapiksi. Okay? And this has to happen mga kapiksi. Parang ano lang yan, puno, di ba? Kunwari may puno, may mga sanga, tapos may mga tawag dito, dahon, do. So, yung destruction or yung ending is yung pagkalagas ng mga lumang dahon na tuyot na, di ba? Nalalagas sila para mabigyan ng space yung panibagong dahon na tutubo dun sa puno. And importante yun para tuloy-tuloy na mag-grow yung puno. Tuloy-tuloy siya, kumbaga bahagi ng kanyang growth and development and improvement na rin mga kapiksi. So, ganun din sa buhay natin. Mga kapiksi, may mga cycle na kailangang matapos, may mga cycle na kailangang mangyari sa buhay natin, pangit man or hindi man maganda, ganyan, or maganda man or hindi maganda. It has to end para bigyan ng panibagong cycle yung mga panibagong experiences, panibagong lessons sa buhay natin na magdadala sa atin ng growth and improvement mga kapiksi. So, kailangan tanggapin natin siya ng maluwag sa kalooban. And itong mga pangyayari na to, no, with this message guys, may mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin ma-explain. By the way mga kapiksi, kung nakakarinig kayo ng construction sa background, dalawa kasi yung nagpapagawa ng bahay dito, so medyo maingay talaga, pasensya na. Anyway, ayan, so ibig sabihin nito mga kapiksi, may mga bagay or events or circumstances na nangyayari sa buhay natin na hindi natin alam yung dahilan, no? Hindi natin ma-explain as to why things are happening to us, 'di ba? May mga ways tayo 'di ba? Sometimes iniisip natin, bakit sa akin nangyari to? Ang bait-bait ko naman, bakit ako pa, bakit ganito, bakit ganyan, 'di ba? So there are some questions na mas mabuti left unanswered, pero tanggapin natin siya na maluwag sa kalooban natin, knowing and understanding na lahat ng nangyari sa buhay natin is all for us, para sa atin yan, pangit man or maganda man, kasi meron yan lesson na kaakibat, experiences na magiging na significant sa ating again growth and development mga kapiksi. Okay? So, tanggapin natin ng maluwag sa kalooban natin yung mga nangyayari sa atin guys. Alright? And ito namang multiverse, this is existence of multiple realities, multiple dimensions of your reality mga kapiksi. So, wag na tayo masyadong mag-deep dive, baka hindi nyo maintindihan, pero ibig sabihin nito, there's a version of you na mayaman, there's a version of you na mahirap, there's a version of you na masaya, there's a version of you na malungkot,
There's a version of you na masagana sa buhay. There's a version of you na naghihirap. Okay? So, kung anong yung version na right now na nakikita mo, ibig sabihin nun, yun yung dominant sa iyong isipan. That's why nandun ka sa reality na yun. Alright? But you can definitely be the version of you na mayaman, pero kailangan mong gawing dominant siya sa iyong pag-iisip para mapunta ka dun sa dimension na mayaman ka, dun sa version na mayaman ka, and mabuhay mo siya or ma-experience mo siya sa iyong reality. Okay? So, it's just a matter of ano yung fino-focus ng attention mo, kapiksi. Okay? Ano yung fino-focus ng attention mo, and kung ano yung mas nakafocus ang attention mo, yun yung magmamanifest sa iyong 3D, sa iyong physical reality. Alright? So, comment down below guys if naintindihan nyo. Kung hindi nyo naman naintindihan, okay lang. Sometimes masyadong malalim, mahirap intindihin, pero ganun talaga. Okay. So, yeah. Ngayon naman, Libra, tingnan natin yung mga ganap sa buhay nyo gamit itong deck na to. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course na yan kasi sobrang ganda talaga niyan guys, no? And good news, dahil malapit ang magpasko mga kapiksi, extended yung ating sale. Magbibigay ako ng 10% discount guys sa lahat na mag-avail ng course until November 30. So mag-avail na kayo habang may sale tayo. Meron din tayo guys, email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, Libra, guys, kayo ay represent ng Queen of Swords sa ating spread. Meron din tayong presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Masculine and feminine energy, maaaring meron kayong ganyan sa inyong natal chart, or maaaring you may be dealing with people na may fire element sa kanilang natal chart. This is a very positive energy overall mga kapiksi. Unang-una, yung mga problema nyo, no, magkakaroon na siya ng katapusan. Yeah. So, parang nandun kayo sa stage na ramdam na ramdam nyo yung bigat ng problema, pero nararamdaman nyo rin na malapit na siyang matapos mga kapiksi. And pagkatapos nito, makakahinga na kayo ng maluwag kasi parang magbubukas yung bagong opportunity, bagong pintuan sa inyo, especially in terms of love tsaka business sa mga kapiksi natin na mahilig magnegosyo. Parang ito guys, transformation, ito pagbabago. Ano to, hudyat ng bagong simula sa buhay nyo mga kapiksi. Parang bagong pag-asa. Bagong pag-asa, bagong kinabukasan. Parang I'm sensing na yung iba sa inyo, parang magpapalitan nyo. Parang magiging version 2.0 ganyan. Yung sinasabi natin na parang multiverse kanina, 'di ba, yung multiple realities existing all at once, parang pupunta ka dun sa ibang version mo. So kung dati malungkot ka, malulungkutin ka, ngayon parang magiging masiyahin ka na. Kung dati palagi kang nakasimangot, ngayon palagi ka nang nakangiti. Yung ganon, parang magbabago yung outlook mo sa buhay, magbabago yung perception mo for the better, no? Kumbaga parang for the better, hindi for the worst. And nakakatulong yun sa'yo mga kapiksi para mas lalong mapadali yung pagtapos ng mga problema mo, and hudyat nga, sabi ko sa inyo, ng panibagong simula sa buhay nyo. For some of you guys, meron ding panibagong kakatok sa inyong relationship, no?
I'm sensing na ito ay parang close friend or parang nasa friend zone nyo, ganyan. Sa mga kapiksi natin na single pa and hindi pa in a relationship, mga kapiksi, maaaring may confess or may magparamdam ng kanilang pagtatangi sa inyo. Pero itong person na to, I'm sensing na matagal mo na itong kakilala, parang within circle of friends mo, ganyan. Tapos parang hindi niya na makayanan and magpaparamdam na siya sa'yo or sasabihin niya na yung kanyang totoong nararamdaman para sa inyo. Sa mga kapiksi naman natin na currently in a relationship, na nararamdaman natin dito na if kayo ay nagkaroon ng mga problema sa inyong relationship, maaaring marikindle naman yung inyong relasyon. So, ibig sabihin, matatapos yung mga problema sa relasyon nyo and maaari kayo magkaayos ng person mo and maririkindle, no, yung inyong love and romantic relationship. Ganun din sa mga LDR. For some of you, maaaring LDR kayo. There's another story here na napapansin natin, mga kapiksi, kasi parang merong third party involved. Tapos ang nangyayari dito, parang merong third party na chine-chase yung person mo, tapos yung person mo chine-chase ka. So naghahabulan kayong tatlo. Okay, so parang itong person mo, comment down below guys if naka-resonate kayo. Parang itong person mo, momentarily, no, parang naligaw ito ng landas, tapos nagkaroon siya ng third party or mistress, ganyan. And then, tapos parang na-realize niya na ayaw niya doon sa third party. Ikaw yung pinipili niya, pero parang ikaw naman, parang na-trauma ka doon sa person mo. So, parang lumalayo yung loob mo sa person mo. Tapos, chine-chase ka ng person mo. And then, itong third party naman, chine-chase naman niya yung person mo. So, naghahabulan. Nagets niyo ba? Hinahabol ng third party yung person mo hinahabol ka. So, parang kayong mga aso't pusa at pusa. Yan. Okay? So, comment down below guys if in case naka-resonate kayo dyan. Pero yung mga magagandang energy dito, like new beginnings, new investment, mga new opportunities, new life, new hope, new relationship, i-mind nyo na yan sa comment section, mga kapiksi, kasi yan talaga yung nakikita natin sa inyo. So, mind nyo na. Ayan, no, pati sa pera guys, so grabe, ano to guys, angel number 111. No beginnings talaga ito, mga kapiksi. Parang bagong simula nga, parang bagong yugto ng buhay mo, bagong chapter ng buhay mo. Parang overhaul, no? Overhaul, alam niyo overhaul, parang inayos, ganyan. So, yeah, yun talaga yung may experience nyo. So, i-mind nyo na yan, mind overhaul yan. No beginnings in love, in relationship, in money, in business, in life. Ayan, grabe. Ayan, grabe guys. Napapaggrabe na lang ako dito. Abundance of money. Ito guys. So, i-mind nyo na to. Abundance of money. Mind abundance of money. Mind pera. Mind money. Yan. Money, money come to me. I-mind nyo na yan, mga kapiksi, kasi talagang maaring dumating yan sa inyo. For some of you, maaring magkaroon kayo ng blessing in disguise na ma-experience, no? Pero ang kapalit nito is kaperahan, mga kapiksi. Ito yung sinasabi natin kanina na distraction, no? Labas ko lang. Diba yung sinasabi ko kanina na distraction, sometimes may kailangan na mag-end sa buhay mo. Ito yon para mabigyan ng panibagong space sa buhay mo, yung mga bagong cycle na magdadala ng mga magagandang pagbabago and changes sa buhay nyo. So, maaari nyo ma-experience yan guys. Maaari kayo maka-experience ng blessing in disguise. Akala nyo problema. Pero pagka winork out nyo, winork on nyo, blessing ang kapalit nun sa inyo, mga kapiksi. So, wag nyong titingnan yung mga problems as problems talaga. Sometimes blessing sila, no? Blessing in disguise. Kaya siya in disguise kasi nagdi-disguise siya na mukhang problema para ma-eliminate yung mga unwanted, unnecessary circumstances sa buhay mo, para mabigyan ng space yung mga bagay, mga tao, mga circumstances na deserve mo sa buhay mo. Okay? Alright, so i-mind nyo na yan, mga kapiksi. Super nice, super ganda ng reading nyo, Libra. Sana naka-resonate kayo. Comment down below guys if naka-resonate kayo. Ito yung ating Money 2024 kapalaran. Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na guys. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.